Chapter 42, Funny Moments 1. Apple. Hays, nakakailang buntong hininga na ba ako ngayong gabi? Hindi ko na mabilang dahil bukod sa pagiging busy ko sa pag-aalaga kay Xavier, ay busy rin ako sa pagiging matapang sa harap niya. Dinalhan ko siya ng pagkain kanina tapos muntik na niyang itapon sa akin yun. Buti na lamang at pumasok si Kuya Slate at mismong siya ang nag-assist kay Xavier na kumain. Ano bang nagawa ko? Bakit ganito siya sa akin ngayon? Muli akong napabuntong hininga bago napasandal ang ulo ko sa pader. Malalim na ang gabi tapos heto at gising na gising pa ako. Bukod kasi sa malamig itong carpet na kinauupuan ko ay minomonitor ko rin ang lagay ni Xavier. Nakakatawang isipin na yung lalaking kinaiinisan at kinakatakutan ko noon ay hito at inaalagaan ko. Inalagaan rin naman ako ni Xavier noong may sakit ako. Hindi siya umalis sa tabi ko kahit na marami siyang gagawin ng araw na iyon. Kaya dapat ay hindi rin ako umalis sa tabi niya. Magstay ako kahit paulit-ulit na niya akong pinagtatabuyan. Mas lalo ko pang binalot ang sarili ko sa kumot nang maramdaman ko ang lamig na nanggagaling sa aircon. Malawak naman yung kama at pwede akong humiga roon pero ang tanong, hindi ba ako sisipain ng lalaking nakaratay sa kama? Pa tumabi ako sa kanya. Lumipas ang ilang minuto at nang makita kong tila may sumasakit sa pasyente ko ay dali-dali akong gumapang palapit sa kanya at idinampi ang likod ng aking palad sa noo niya. Medyo mainit pa rin siya. Anong oras na ba para maturukan ko siya ng gamot? Direkta sa 6 ko na lang ituturok dahil mahirap pakiusapan itong lalaking ito. Dahil nanghihina siya ay napagdesisyonan namin ni Doc na kabitan na ito ng IV. Medyo hindi na rin kasi makakakain si Xavier tapos nanghihina pa siya. Mas maganda at mas ayos kung mayroong nakasuportang fluids sa kanya lalo na at ganito pa ang lagay niya. Mas okay rin ito dahil hindi na pahirapan tuwing tuturukan ko siya ng gamot. Dahan-dahan kong inayos ang gamot ni Xavier at bago ako tumayo upang kunin ang gamot ay pinasadahan ko pa ng haplos ang buhok niya hanggang ngayon ay magulo pa rin. Hindi natuloy yung plano kong i-phone yung gamit yung mga batang pony na binigay sa akin ng mga kaibigan ko ni Tuto. Sayang, bahagya pang lumagutok ang buto ko dahil sa biglaan kong pagtayo. Shucks! Bakit parang nagiging marupok na itong mga buto ko? Kailangan ko na talaga yata mag-exercise tulad ng sinasabi ni Sayon. Isasantabi ko muna yung katamaran ko. Kinuha ko ang gamot at gamit ang syringe ay kumuha ako ng tamang dosage at lumapit mula sa aking pasyente. Tinignan ko muna yung drip chamber bago ko tinurok sa access port. Habang tinututok ko yung gamot ay kong sinusulyapan ang lalaking salubong na ngayon ang kilay kahit na natutulog pa. Bakit ganon? Kahit tulog siya parang stress na stress pa rin siya. Palagi kasing kunot ang noo at kuyom ang kamao. Minsan nga ay sinusubukan kong alisin yung pagkakakunot ng noo niya pero ibabalik rin niya kaya wala akong choice kundi ang hayaan na lang siya. Nang matapos ko na ang trabaho ko ay dinispose ko na yung syringe at muli akong sumalampak sa carpet upang panoorin muli si Xavier. Sana mawala na yung lagnat niya. Sana maging maayos na siya kasi kailangan na siya ng mga tauhan niya. Panigurado rin na stress na si Sayon sa mga trabahong iniwan ng kapatid niya. Hays, ang hirap din palang maging sobrang yaman, knowing na marami lang kakompetensya, sure na palaging may banta sa buhay mo. Dahil sa mga ramdam na bagay na pumapasok sa isip ko ay otomatikong gumalaw ang aking ulo upang tingnan yung closet ni Sayon. Nandoon sa closet yung folder na binigay sa akin ng lalaking yun. Ang sabi niya, maswadong disturbing yung content ng folder kaya buksan ko na lang ang pag-ready na ako. Kating-kati na ang mga kamay kong buksan ang folder na iyon pero hindi ko sinusubukan dahil alam kong hindi pa ako handa. Meron dito sa loob-loob ko na ayaw maaniwala sa masamang tao si Xavier.
Napakatikhim ako at muling napasandal sa pader. Nag-aalala ako sa kalusugan ko lalo na sa mental health ko. Marami ng problema ang dumarating tapos aminado pa akong hindi ako malakas tulad ng ibang tao. A bunch of problems plus overflowing of emotions can make an insane. Mababaliw ako at hindi iyon biro. Patunay na ang mga nangyari at yung mga ginawa ko nitong mga nakaraang araw. Iyon rin ang rason ni Sion kung bakit dinala niya ako sa lugar na ito. He wants me to take a break and fix my brain. Ginagawa ko naman iyon ngayon, hindi lang talaga halata kasi medyo nilaan ko yung oras ko sa pag-aalaga sa lalaking walang ibang ginawa kundi ang sungitan ako. Hay, sinatak ko ang kumot ko at akmang hihiga na nang makitang gumalaw ang pasyente ko. Dandahan niyang inayos ang pagkakahiga niya at akala ko ay babalik na ito sa pagtulog ngunit nagulat ako nang mapatikhim ito bago pilit na umupo. Hito ako, hindi man lang makagalaw at kinao sa kinauupuan. Hinihintay ko kasing sigawan niya muna ako bago ako kumilos. Walang kakurap-kurap kung pinagmasdan ang gwapong lalaki na ngayon ay nakaupo na at hindi alam kung anong gagawin. Ano nga ba ang gagawin niya? Nagugutom ka ba? Wala sa sarili kong tanong na umani ng isang matalim na titig sa kanya. Those black orbs keep on throwing dangers at me. Clawless for rain talaga at nung bakit ganyan siya. Gulo-gulo ang buhok ni Xavier at nakabukas ang pulo ng suot niyang pantulog kahit na namumutla ang labi niya ay hito at nagagawa pa rin niyang manakot. Hindi siya magiging si Xavier kung hindi nakakatakot at makaka-intimidate ang bawat titig sa ibabato niya. Gusto mo bang uminom? Tanong kong muli pero imbes na sagutin ako ay napaiwas lamang ng tingin. Ang lalaking sabay tingin sa pole ng IV na nasa gilid ng kama. Ano bang kailangan ng lalaking ito? Ayaw naman kasi ako sagutin kaya paano ko siya matutulungan? Gusto mo bang itago ko muna yung sarili ko sa closet bago mo ko sagutin? Muli kong tanong pero this time ay nagpakawala na siya ng isang buntong hininga. I need to wee. Wee? Ang hina ng boses niya. Kaya hindi ko alam kung tama ang pagkakarinig ko. Unti-unting kumunot ang aking noo bago ko napagpasyahan na muling gumapang papunta sa gilid ng kama niya. Huhulihin ko sana ang tingin niya pero muli siyang humarap sa kabilang direksyon. Ha? Anong sabi mo? Mas lalong kumunot ang noo ng lalaking dahilan upang magkasalubong na naman ang makakapal niyang kilay. Kita kong kuyom na kuyom rin ang kamao niya. Kasalanan ko bang napakahina ang boses niya? Napanguso ako nang makita akong magtagis ang panga niya. Haya, nagagalit na naman siya, daig pa niya yung buntis na meron wood wings. Akala ko ay sasabog na ito sa galit pero nagulat na lang ako nang mapabuntong hininga ang lalaki at saka ako seryosong tinignan. Nakaramdam ako ng iba yung saya ng pagkasalubong ang mga mata namin. Sa tuwing makikita ako yung kakaibang emosyon na napaloob sa mga mata niya, nai-excite ako at natutuwa. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko dahil nakikita ko yung nakatagong emosyon sa mga mata niyang yan. I need to wee, wika pa niya pero this time ay medyo malakas na ang kanyang boses. Gusto niyang umihi. Bakit ba hindi ko naintindihan agad yun? Naiilang kong kinuha ang arenola na nasa gilid at akmang tatalikod na nang marinig ko ang hindi kalakasang pagmumura ng lalaki. Dang, anong gagawin ko dyan? Puno-puno ng pandidiri nitong tinitigan ang arenolang binili na namin ni Kuya doon. Kanina, ang mahal kaya ng arenolang ito, naisip ko rin kasi kanina na dahil nauhaw si Xavier na hawakan ko siya ay paano kung dumating ang senaryo na ito. Alangan namang gisingin ko pa si na Kuya doon para sabihing iihi ang amo nila. Kaya hito at nagready na ako. Iihian nga lang naman kumain ka dyan. Kunot ang noo ko nang pabalang kong sabihin yan. Ano ba kasi ang ginagawa sa arenola, di ba? Tinaliman muli ni Xavier ang pagkakatitig sa akin pero hindi ko pinakitang natatakot ako. I won't wee on that thing. Nahihirapan niyang wika habang nakikipagsukatan sa akin ang titig. Anong problema mo sa arenola? Parang hindi dyan umihi yung mga nanuno nyo.
I won't wee on that thing. Paano pag nakaihi dyan sa kama? Hindi siya nakasagot sa tanong ko pero I swear, sobrang nakakamatay na yung mga titig na binabato niya sa akin. Gusto ko nang umatras at magtago na lamang sa ilalim ng kumot ko pero hindi ako makagalaw sa aking kinauupuan. Marahil siguro natutuwa rin ako sa emosyong pinakikita niya. Kulang na lang kasi ay may lumabas na usok sa ilong niya pero ang cute din niyang tignan, lalo na tuwing paniningkitan niya ako ng tingin. Iihi ka ba? Tanong ko muli, akala ko ay mumurahin niya ako pero nagulat ako ng pagbuntong hininga muli ang lalaki. P, please, accompany me to the restroom. I can't wee on that thing. Nawala ang pagkakakunot noo ko at napalitan iyon ng ngisi. Ginamit niya ang magic word. Pigil ang tawa ko nang tumayo ako sa kinauupuan ko at inalalayan ang lalaki ngayon ay iritadong-iritado na sa akin. Nakaganti rin ako sa ginawa niyang pagsusungit. Dahan-dahan lang, paalala ko kay Xavier, hawak-hawak ko ang IV niya. Alam kong hindi komportable pero kailangan kong gawin ito. Pinalupot ko ang isa kong kamay sa baywang niya nang makatayo siya. Ramdam ko pang nanigas ang lalaki at muli sa peripheral vision ko ay kita akong nanlaki ang mga mata niya. Hindi lang ikaw ang nagulat, Xavier. Nagugulat na rin ako sa mga ginagawa ko at inaakto ko tuwing ikaw na ang pinag-uusapan. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa CR, sinigurado kong maingat at ligtas ang bawat galaw namin, lalo na at alam kong kumikirot ang sugat niya dahil naririnig ko yung pigil at mahihina niyang pagdaing. No way, nasasamahan ko siya sa pag-ihi niya kaya naman inalalayan ko na lamang siya palapit sa inidoro bago ako lumabas ng CR. Tututayo naman yung tiles kaya sure na hindi siya maaaksidente. Mas lalo lang ang sitwasyon kung nandoon ako sa loob ng CR habang umiihi siya. Uumbok pa nga lang yung nakikita ko tapos hindi na ako makapaniwala. Paano pa kaya kung yung bagay na iyon na talaga? Matapos ang ilang segundong paghihintay ay narinig ko nang tinatawag niya ang pangalan ko kaya naman pumasok na ako sa CR. Nag-flash na din siya at mukhang nakapaghugas na ng kamay kaya naman agad na itong inalalayan pabalik sa kama. Itinago ko yung mukha ko kasi alam kong singpula na ito ng kamatis. Bakit ba kasi inaalala ang tungkol sa umbok? Muli kong inalalayan si Xavier sa paghiga sa kama at para naman hindi na nakakahiya at inayos ko pa ang kumot niya bago ako bumalik sa lungga ko at humiga. Okay naman na siguro siya kasi hindi ako okay. Ano bang nangyayari sa akin? Apple, umayos ka. Bakit nahihiya ka ng walang dahilan o bakit naman guilt? Ito dahil sa ginagawa kong pambubuso? Palihim kong nakagat ang daliri ko at akmang ipipikit na ang mga mata upang makapagpahinga nang maramdaman kong may tumamang malambot na bagay sa aking paanan. Inalis ko ang tukbong ng kumot at tiningnan ko ang ano iyon. Otomatikong mas namula ang pisngi ko nang makitang unan ito na mukhang galing sa pasyente kong nasa kama. Binibigyan niya ako ng unan, bakit hindi yung kama na lang? Chapter 43, Cards Master. Apple. Kuya Don, pamilyar ka ba sa Sitio Pilak, Grace Park? Pasimple kong tanong kay Kuya Don habang nagliligpit kami ng mga pinagkainan. Natanggap ko na yung text ni Sir Justin. Ang sabi niya ay alam niya kung nasaan ako at yung address na binigay niya ay malapit lang rito sa lugar ni Sayon. Ang pinagtataka ko lang paano nalaman ni Sir Justin kung nasaan ako. Sure akong hindi iyon sasabihin ni Sayon o ng kahit sinong nandito dahil isa sa mga utos ni Sayon ay ang huwag ipagkalat ang tungkol sa lugar niyang ito. Tinanong ko kay Sir kung paano niya nalaman pero sasabihin lang daw niya kung makikipag-meet up ako. I don't know if this is right but I can't decline to his offer. Nakasalalay rito ang pag-aaral ko. Yes, malapit yon sa grocery store sa sagot sa akin ni Kuya Don. Habang abala siya sa paghuhugas ng pinggan, sabi ko ako na ang maghuhugas pero matigas ang ulo ni Kuya Don kaya hinayaan ko na lang siya. Ah, ganun po ba? Bakit? May kikitain ka ba sa lugar na iyon? Seryosong tanong ng kuya ko habang hindi pa rin tinatapunan ng tingin.
Ano bakit naisipan niyang may kikitain ako sa lugar na iyon? Mind reader ba si Kuya Don? Mas lalo lamang kumunot ang noo ko nang makita ang pagtagis ng bagang ng lalaking ito bago ito napabuntong hininga. You said that you don't know anything about this place. Kaya saan mo nakuha ang pangalan ng lugar na iyan? Given the fact that recently meron kang ka-text o kausap, nagkaroon ako ng conclusion na baka may imi-meet up ka. Grabe, speechless ako sa explanation ni Kuya Don. Psychologist siguro ito. Ang galing kasi niyang magbasa ng tao. Marami namang pwedeng reason pero napunton niya agad yung totoong dahilan kung bakit tinatanong ko yung lugar. Napalunok na lamang ako at pabagsak ng napaupo sa upuan. Sasabihin ko ba kay Kuya Don ang lahat? Imi-meet up ko lang po sana yung teacher ko. Bakit? Hindi pa ba tapos ang klase niya sa'yo? Hala, bakit parang may gustong iparating si Kuya Don? Halata kasi sa boses niya naiinis siya sa kung sino man yung teacher ko na yon. Nakita ko pa ngang napairap siya kaya natahimik na lamang ako. Akala ko ay hindi na magtatanong pa ang lalaki ngunit nang matapos siya sa pag-uurong ay pinunasan niya na ang kamay bago ako hinarap ang mga irritabling expression sa mukha. I will bring you to that place and secure it. Yon lamang ang sinabi ni Kuya Don bago niya hinubad ang apron at suot na diretsong naglakad palabas ng kusina. Gagalit ba si Kuya Don? Pero bakit naman siya magagalit kung wala naman akong ginagawang masama? Napakamot ako sa ulo ko lalo nang mag-alala na ganito rin si Xavier sa akin ngayon. Ganito pala sila mag-aamo, nagagalit ng dahil sa wala. Panandalian pa akong napatanga rito sa kusina nang maalala kong posibleng kasabwat ni Sir Justin si Clarice. Ganon ba kadesperada si Clarice? Ano ba kasi ang nagawa ko sa babaeng yun para kagalitan niya ako ng ganito? Tapos si Eve, kaya ba iniiwasan niya ako kasi parte siya ng plano ni Clarice? Pagak akong napatawa. Natatawa ako kasi hindi ko aakalain na ang isang tulad ni Clarice na mayaman at halos perpekto na ay nagagawa pang sirain ang buhay ko ng ibang tao dahil lang sa inggit. Hindi ako sure kung dahil ito sa inggit pero kasi wala naman akong ginagawang masama sa kanya kaya anong source ng pagiging ganoon niya sa pagdating sa akin? Hindi ako nagmalaki o gumanti noong pinahiya niya ako sa harap ng mga bisita niya noong birthday niya. I should be the one who's mad. Pero sinantabi ko na lamang iyon at tinuon na lang ang pansin sa mga bagay na kailangan kong gawin. But parang langaw talaga ang babaeng yon. Ayaw tumigil hanggat may naamoy na something fishy sa akin. Tatambay pa sana ako sa harden para makapag-isip-isip ngunit nang makita akong tinatawagan ako ni Xavier, ay agad rin akong lumakad papunta sa kwarto niya. Naabutan ko pa nga siya na tinutulungan ni Kuya Slate na maglinis. Buti na lang talaga at sina Kuya ang umaasikaso sa paglilinis sa kanya. Iniiwas ko na lang yung mga mata na ko ngayon kasi mahirap ang mahuli ang nakatitig sa kanya. Baka hindi na maalis yung tingin ko pag nagkataon. Pasimple kong pumito sa gilid na ang mamataan kong nagpapalit na ng shirt si Xavier. Sad hindi na ma-expose yung katawan. Kailangan ko pa namang i-check yung sugat niya para makita kung bumukas o hindi yung tinahi ni Doc. Rinig ko ang pagtikim ni Kuya Zlit, ngunit nananatili pa rin iwas ang mga tingin ko. You already saw my body. Pagbabasag ni Xavier sa katahimikan. Hito na naman at tumaas na naman ang temperatura sa magkabila kong pisngi. Sabihin na naman kasi na nakita ko na yung katawan niya sa harap ni Kuya Zlit. Sinamaan ko ng tingin si Xavier sa ngayon ay nakasandal na sa headboard ng kama at puno-puno ng pagkairitang nakatitig sa akin. Habi na yata niyang titigan ako ng masama at gawin akong kawawa. Yumi now go, wala kang buhay-buhay na utos nito kay Kuya Zlit na nakatayo lamang sa gilid. Yumuko si Kuya Zlit at bago pa ito tuong lumakad paalis ay binigyan muna niya ng isang nakakalukong taas kilay. Wala pa akong gagawin masama sa amo nyo kung yan ang iniisip mo, Kuya Zlit. Baka nga si Xavier pa ang gumawa ng masama sa akin dahil nung isang araw, mainit ang dugo niya pagdating sa akin.
Call me boss, you're my slave. Alam ko naman yun. Hindi mo na kailangan pang ipaalala kasi nasasaktan na lang ako sa tuwing maaalala kung bibili ako ng isang lalaki na halagang kayang kitain ng mayayaman sa isang buwan. Hindi ako sumagot kay boss at nananatili lamang akong nakayuko. Gusto ko itanong kung bakit ganito na siya sa akin pero dahil sa takot at pagkakahiya ay hindi ko naman lang nagawang makapagsalita. Know your place as my slave. You should be entertaining me. Dagdag pa ni boss, gamit ang malalim at malamig niyang tono ng pananalita. It's quiet, intimidating, but I can manage. I know I can surpass my fear for him. What kind of entertainment ba, boss? Nakangiti kong tanong at kahit gusto kong lagyan ng sarkasmo ay hindi ko nagawa. Natatakot akong mabato ng libro na nasa gilid ng kama. Akala ko ay sasagot agad si boss, pero nagulat ako nang titigan lamang ako nito. Isang nakakalusaw na titig ang ibinigay niya. Mas nakakatakot talaga ang tao pag tahimik. Ang kulay itim na mga mata ni Xavier ay patuloy sa paggalugad ng buong pagkatao ko. Tila makapangyarihan ng mga titig na ibinibigay niya sa akin. Can you entertain me here in my bed? Paos ang boses na sabi niya. Kumunot ang noo ko. Ano na naman ang gagawin ko sa kama para pasayahin ka? Wala naman akong alam na pwedeng gawin sa kasyat. Pwede kaming maglaro ng cards o kaya chess. Nanlaki ang mga mata ko at akmang lalakad na papunta sa closet ni Sayon nang maalala kong may dapat pa akong sabihin sa kanya. Boss, hindi mo kama yan. Kay Sayon yan. Tumalikod na ako at pumunta sa closet pero hindi makalagpas sa pandinig ko ang mahinang pag-angil ni boss. Alam nyo yung angil ng taong lobo. Ganoon ang angil niya. Kinuha ko ang nakita kong card sa damitan ni Sayon pati na rin yung hindi kalakihan na chessboard. Nang makabalik ako sa kama ay nasaktuhan kong napapahilot sa sentido niya si boss. Boss, sumasakit ba yung ulo mo? Nagtataka akong tanong kay boss na binigyan ko ng isang napakatalim na tingin. Hito boss, laro tayo ng cards o kaya chess. Ikaw na ang mamili. Masaya kong nilatag sa paanan niya ang mga nalukuha kong pagkakalibangan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni boss ang mga dala kong bago ito muling nagtaas ng tingin. Bakit binibigyan mo ako nito? Tanong niya habang napakalalim ng pagkakakunot ng noo niya. Di ba ang sabi niya i-entertain ko siya sa kama? Boss, ito po yung naisip kong entertainment sa kama. Wika ko bago umupo sa paanan ng kama at nakangiting binalasa ang mga baraha. Bakit may naisip ka po bang ibang pwedeng gawin? Tanong ko pa nang makitang hindi pa rin siya nakakabawi sa ginawa ko. Pansamantalang tumahimik ang paligid at akala ko ay nagagalit siya kasi napakaseryoso na mukha niya. Hindi man lang nakakunot ang kanyang mga noo ay alam kong hindi maganda at umiikot sa isip niya kaya hindi na maiwasang kabahan. Ano ba kasi ang iba pang pwedeng gawin sa kama bukod sa natulog? Hindi iyan ang tinutukoy ko, pabulong na sabi ni boss bago tinignan muli ang mga barahang hawak ko. Ano ba kasi yung tinutukoy niya? Pero sige, maglaro tayo. Yes, akala ko ay mapapagalitan na naman ako. Sagad ang ngiti ko at nang lumapit ako kay boss at saka ko binalasa ang baraha. Hindi na naman ako masyadong marunong pagdating sa larong ito pero may alam naman ako. Napailing si boss na makita niya kung paano ko palagutin ang mga daliri ko at balasahin ang baraha. Hindi ko talaga nabalasa ng maayos kasi hindi naman ako marunong. That's not how you do it. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kwarto ang malalim na boses ni boss. Kaya naman muli na naman akong kinalibutan. Inagaw niya rin sa akin ang baraha at nanatili na ang aking mga mata nang makita ko kung paano niya ito binalasa. Wow! Marunong pala si Xavier na magbalasa ng baraha. Halos kamunyang na ang mga mata ko nang makita kung paano mabilis at maayos niyang nabalasa ang sunod-sunod ng kumpol ng mga cards. Para akong nanonood ng magmamamagic
Matapos niyang balasahin iyon, ay isa-isa na niya itong pinamigay. Pupulutin ko na sana ang baraha ko nang pigilan ako ni Xavier. Since this is a game, I want a prize. Prize? Yeah. Hala, wala akong pera, pambayad at saka hindi ako naglalaro pag alam kung may pera nang involved. Sunod-sunod akong napalunok nang mapansin na kakaiba na ang ibinibigay na tingin sa akin ng lalaking kaharap ko. From being serious to his mystic looks, his grinning, hindi magandang sinyalis ito. Mas lalong lumakas ang kalabog ng dibdib ko nang haplusin ni Xavier ang labi niya gamit ang sariling hintuturo. Umakto pa itong tila nag-iisip habang nakatitig sa akin. If you want, I will give you a special gift, but if I win, inalis ni Xavier ang pagkakahaplos ng hintuturo niya sa kanyang labi. Muli na naman akong napalunok nang tumaas ang sulok ng labi niya at gumalaw siya upang kalapit ng bahagya ang mga mukha namin. Heart is beating fast. Sweat is pouring under our butterflies in my stomach while with this man. Anong nangyayari sa akin? You will sleep with me and let me do things with you in bed. Magpapatuloy ang chapter 44.